Na-inquest na ang pulis na itinuturong nakabaril sa isang batang lalaki sa Caloocan sa gitna ng di manoy pagtugi sa isang drug suspect. May report si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, 4 na kaso ang inirekomenda ng Piskalya na isampa laban nga dito sa Pulis Caloocan na nakapatay ng isang 6 na taong gulang na bata sa Camarin. Pilit na nagpapakatatag ng pamilya ni Gian Habal. Nais nilang makamit ang hustisya para sa 6 na taong gulang na nabaril noong linggo ng hapon habang naglalaro sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Wala akong magagawa sa kanya. Alaala na lang. Diyos na pagbahala sa kanya na lang po kumuhugot ng lakas eh. Kasong murder, attempted murder, illegal possession of firearms at violation of the Omnibus Election Code ang inirekomenda ng Piskalya laban sa Caloocan Police na si Corporal Rocky de los Reyes ang hinihinalang nakabaril sa bata. Sa inquest proceedings kanina, positibong kinilala ng mga kaanak ni Gian at ng isang saksi si de los Reyes na siyang bumaril sa bata. Tumanggi si de los Reyes na sumagot sa piskal at humingi ng abogado. No comment po. Sa korte na lang po kami magharap, sir. Sa unang kwento niya, nakabarilan daw niya ang tinutugis na drug suspect at di tiyak kung sino sa kanila ang nakabaril sa bata. Ayon sa hepe ng Caloocan Police, bagaman nagpapatuloy pa ang investigasyon, tila hindi tatayo sa korte ang salaysay ni de los Reyes. Wala man nakakita na nagkaroon ng barilan doon sa lugar. Nagkataon na itong pulis natin ay siya yung nandun. May hawak-hawak na baril, so malakas yung posibilidad na siya yung pinanggalingan nung bala na pumatay doon sa bata. 2 basyo ng caliber 45 ang na-recover sa crime scene. Caliber 45 din ang baril ni de los Reyes, pero hinihintay pa ang ballistics test para matukoy kung sa kanya nga galing ang mga bala. Hinihintay pa rin ang autopsy report. Dati nang nasampahan ng kasong administratibo si de los Reyes dahil sa indiscriminate firing. Inimbitahan siya sa isang birthday, and then habang nandun sila bilang bisita, pinagbabato yung bahay kung nasaan sila. So lumabas siya. So nagpaputok siya. Nito lang Enero, inireklamo naman siya dahil sa pag-inom habang naka-duty. Nagsasagawa na rin daw ng sarili nilang investigasyon sa insidente ang Commission on Human Rights. Jessica, hindi makakapagpiyansa itong si de los Reyes dahil non-bailable ang murder. Sa ngayon ay nakapiit siya sa Caloocan Police Headquarters. Jessica? So Victoria, magkakataluyan dun sa physical evidence o yung forensics, no? Yung pag-aral dun sa bala na tumama dun sa bata, yung slug, yung powder burns, kung may makukuha man dun sa mga suspect, etc. May sinabi ba o binanggit kung kailan kaya makukuha yung resulta ng mga investigation na yan? Yung autopsy report, Jessica, makukuha yan within the day daw. At sabi sa atin kanina ay meron na rin daw lumabas na resulta although hindi pa tayo nabibigyan ng kopya. Yung ballistics report naman ay makukuha raw by Thursday. Ayon na rin mismo kay NCRPO Chief Guillermo Eleazar. Jessica? Okay, ang hindi rin dapat kalimutan, no? Yung lola nung bata, binaril daw nung pulis eh. Nakipagbuno, di ba yun yung statement nung lola nung napatay na bata? Nakipagbuno pa raw siya dun sa pulis kasi nakita nga niya na may hawak na baril. Although hindi ko alam kung anong testimony nung lola, kung nakita ba niya na itong pulis na to ang bumaril dun sa kanyang apo. Ang naalala ko lang na quote, no, direct quote nung lola kagabi ay nakipagbuno siya dun sa pulis na yon kasi may hawak na baril, and then nung mukhang hindi parang deliberate yata, yun yung naalala ko na binaril yung lola sa paa. Kaya Jessica, nagkaroon ng attempted murder na case dahil nga daw dito sa pagtatangka o di umano ni de los Reyes sa buhay nitong si Lola Elsa dahil nga tinapat niya mismo yung baril doon sa kanyang paa at pinaputukan si Lola. Ang nangyari daw ayon kay Lola Elsa ay narinig niya
na merong ang putok sa labas ng kanilang bahay at paglabas nila ay nakita niya na nakahandusay na yung kanyang apo na si Gian. Kaya agad siyang pumunta doon kay De Los Reyes na pasakay na raw sa kanyang motorsiklo at aktong tatakas na. Kasama raw niya noon, Jessica, yung kanyang asawa na nagising din dahil naman sa putok ng baril at lumabas din agad-agad. So nagtulong silang mag-asawa para nga pigilan itong si De Los Reyes at itong si Lolo Arsenio na asawa ni Lola Elsa ay nagkaroon pa ng sugat sa siko dahil nga talagang naglalaban itong si De Los Reyes para makatakas. Pero sa kasamaang palad nga, ibinaril ni De Los Reyes yung paa ni Lola kaya nakaalis siya dahil yung dalawa ay syempre inasikaso na ni Lolo yung kanyang asawa. Jessica. Ano ang sagot ni nitong suspect, no, nitong si De Los Reyes dun sa kung bakit kinailangan niyang barilin yung lola? Kasi napaka-telling no, yung kind of behavior that he had dun sa oras na yon na ginagawa niya yung mga bagay na yon, Victoria. Ang sabi ni De Los Reyes, Jessica, doon sa hepe ng Caloocan Police, natakot daw siya na baka dumugin siya ng mga tao dahil dumating na nga yung mag-asawa, yung lolo't lola. At pagkatapos noon, nakita niya na meron ng mga residente na nagka-crowd na doon sa kanila at nauna yung kanyang pagpapanik na baka dumugin siya, baka saktan siya. Kaya ang naisip na lang niya ay talagang barilin itong paa ni Lola. Although ang una niyang salaysay ay hindi naman daw niya sinasadya, pero dubious daw yung ganyang statement at isa yan sa mga iniimbestigahan pa ng pulisya. At ang sabi rin ng mga pulis, Jessica, kung talaga na nagkaroon ng operation, hindi sinasadya nitong si De Los Reyes na mabaril o hindi pa naman nga sigurado kung siya nga, pero dahil nga involved siya doon, kung hindi niya sinasadya yung nangyari, dapat kung inosente siya ay dinala niya itong si Gian doon sa pinakamalapit na ospital at hindi tumakbo na parang guilty o parang suspect doon sa insidente. Okay, at Jessica. saka noteworthy din, no, Victoria, ang tama yata ng bata dito sa ulo, sa noo. Ang alam ko pag dito ang tama, parang sinadya, parang ganun, 'di ba? Kasi pinupuntirya talaga ito pag may intent to kill. Yun ang pagkakaalam ko, pagkakaintindi ko. No, that piece of information I think is vital to this case, no? Sabi rin ni Police Colonel Restituto Arcangel, Jessica, yung COP ng Caloocan, maliit kasi yung lugar, yung eskinita. So talagang by the looks of the place ay mukhang malapitan talaga na baril yung bata. Pero under investigation pa rin yan at sa kasamaang palad for the part of De Los Reyes dahil walang lumalabas na saksi na magko-corroborate doon sa kanyang sinasabi na nagkaroon ng palitan ng putok, ay siya talaga yung nadidiin dito sa nangyayari. Dahil yung panig naman nila Gian, meron silang na-produce na witness na nagsabi na walang kalaban itong si De Los Reyes noong mga oras na yon at siya lang mag-isa yung may dalang baril. Jessica. Okay, we will wait for the results of those investigation, especially on the forensics or the physical evidence from the crime scene mismo at dun sa labi ng bata. Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.